Isinusulong naman ng gobyerno ang isang subway project bilang solusyon sa traffic sa Metro Manila. Kapag nakumpleto ito, mahigit 300,000 pasahero kada araw ang inaasahang maisasakay nito. Balitang hatid ni Ivan Mayrina. Isa sa mga ibinida sa Dutertenomics ang Mega Manila Subway Project. 25.3 kilometers sa riles na may 14 stations mula sa kanto ng Mindanao Avenue at Quirino Highway sa Quezon City, sa Business District ng Ortigas at Bonifacio Global City at magtatapos sa FTI sa Taguig. Sadyang napakatindi na nga ng siksikan dito sa Metro Manila. Ang mga sasakyan hindi na magkasya sa ating mga kalsada. Kung panibagong release naman, abay mas malalang traffic daw ang idudulot nito. Kaya isang nakalinyang solusyon ng gobyerno, isang release ng tren na tatagos sa ilalim ng lupa. 30 metro ang lalim ng subway mula sa kalsada. Inaasahan makakapagsakay ng 350,000 na pasahero kada araw. Why subway? Traffic. Napakahirap ngayon bumili ng lupa sa ibabaw para daanan mo. Napakaraming mga relocations right of way. Kapag nakompleto ito, inaasahan mababawasan ng halos 13% ang travel time sa EDSA. 227 billion pesos ang initial project cost at popondohan ito sa pamagitan ng isang concessional loan agreement sa Japan. Si Japanese Prime Minister Shinzo Abe ang pipirma ng loan commitment sa pagbisita niya rito sa Nobyembre. Masisimulan ang proyekto bago matapos ang 2019, matatapos sa kalagitnaan ng 2024. Pero paano kaya ang traffic habang ginagawa ito? Wala pa tayo sa detailed engineering design. Ang ibig sabihin nito, we cannot give you a specific answer to that. But mindful ang ating secretary na during the construction ay hindi dapat nakakadisturbo or ma-minimize ang disturbo. Kasamang MMDA at PHIVOLCS sa mga pauna magpaplano sa Mega Manila Subway Project para sa bahaing lugar sa Metro Manila at pinangangambahang The Big One o isang malaking pagyanig sa Metro Manila. Sa pag-aaral ng JICA noong 2014, mula sa 1.5 million na pasahero ng mga tren sa Metro Manila pa lang, papalo ang bilang na ito sa hanggang 9 million sa taong 2030. Ivan Mayrina, GMA News.